Hello everyone and hello sa mga Cancer Zodiac signs dyan. Welcome to Hula Juan. Kukuha tayo ngayon ng mga cards para sa reading mo for March 2025. Ito ang reading mo for March 2025. Muna tayo ng cards para sa mga messages, advice ng universe para sa inyo. Okay? So we just need to shuffle a little bit and kuha na tayo ng cards. Sa mga bago sa channel ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using light from above para may positive energies ang lahat. So you have the 8 of Swords and you have the 10 of Swords. You have the 3 of Wands, 8 of Wands, 9 of Wands, 10 of Cups, 6 of Wands, Knight of Wands, 9 of Cups, and okay, 10 of Pentacles. Parang ang dami nangyayari sa inyo ngayon, no? Anong ang dami nangyayari. Isa-isahin natin, okay? Ang first two cards mo kasi is the 8 of Swords and the 10 of Swords. Guys, nakikita ko dito na there are situations in your life right now na wala kang control or somehow parang alam mo yung ang pinaparamdam sa akin, para kang nasa isang roller coaster na naka-strap ka doon, hindi ka makagalaw, pero yung roller coaster gumagalaw. Kumbaga wala kang magagawa kundi dadaanan mo at dadaanan mo kung ano yung meron ngayon. Kumbaga sumasabay ka na lang sa kung saan ka dinadala ng buhay ngayon. Yun yung nakikita ko dito. But at the same time, nakikita ko din na kayo ay para kayong sinusubukan kayo ng mga tao, siguro may mga situation na nakakabuisit na there are situations na pinupush ka to be something different. Nakikita ko dito kasi yung nasa process ka ng evolution, guys. Yung evolution mo kasi, hindi siya yung mabilis lang, hindi siya yung, I learned it, okay, next. Hindi ganon. Parang, yung sa'yo is para kang pinapressurize, tapos paglabas mo is diamond ka na. yun yung pinapakita sa akin dito. So, there are those situations around you. So, tignan natin yung iba pa. Marami kang preparations na ginagawa right now. You are trying to expand yourself. You are looking for ways to how to expand. Yun yung paulit-ulit sa akin. You're looking tinitignan mo kasi kung paano mo i-improve yung sarili mo, and that improvement is leading you to expand. So this expansion can be something as simple as nagtatanim ka ng puno at gusto mo magkaroon ng bunga, no? It can also be something na magbibigay sa iyo ng reward in the future. There is something about this. It's about you creating new things for yourself or creating something for your future. Ito yung nakikita ko dito. In the past, ang daming nangyari, ang bibilis ng mga nangyari, or parang ito yung nagpo-push sa iyo kasi parang there is a sudden need to do things. This is why you are very, very feel mo na parang saan ba ako lulugar? Paano ba? Anong bang gagawin ko ngayon? Parang sumusunod ka na lang sa agos, no? Ito yung meron dito. You also have the 9 of Wands energy, and ang energy nito na nakikita ko dito na hindi ito yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi siya yung simpleng okay, kaya ko to, konting kembot lang, okay na. Yung sayo kasi para kang
nawawalan ng pasensya, parang hindi ka nagkakaroon ng, kumbaga medyo nakakainis yung situation ng marami sa inyo ngayon. Or yung iba sa inyo parang nawawala na din ng tiwala sa sarili, or tiwala sa Diyos, or tiwala sa kung ano pa ang kaya mong gawin. Okay? But let's see, no? There is a possibility for you guys na makalimutan or parang makaligtaan na kung gaano kasaya or yung feeling ng happiness sa buhay mo. There is this card na parang nakakalimutan mo or nawawalan ka ng oras doon sa pamilya mo, hindi, or doon sa mga malalapit sa'yo, because of all the things na nangyayari sa'yo. There is this situation wherein baka magtampo ang family members or what, ganyan. So there is that, no? People around you guys, they see how good you are. They are appreciating you. Nakikita nila na ikaw ay napakagaling, ang dami mong nagawa for them. They know your capabilities, and they are actually very happy for you. Gustong-gusto nila yung mga nagawa mo, and napaka inaangat ka nila. Samantalang ikaw naman, you have the Knight of Wands here. Hindi mo ina-underestimate mo yung sarili mo. Yun na lang ang sabihin natin. Hindi mo nakikita kung gaano ka ina-uplift ng iba, or kung paano nila nakikita kung gaano ka kagaling. Ikaw mismo, hindi mo yun nakikita, kasi ang tingin mo lang is you are not enough, hindi mo kaya. Kumbaga baliktad kayo nang nakikita, no? So let's see. Pagdating naman kasi sa pag-enjoy ng buhay, okay naman kayo eh. However, there is a message for you. Cancer, ang advice niyo for March 2025 is huwag masyadong magpadalos-dalos sa pag-enjoy ng reward sa buhay. Or huwag masyadong maging one is magarbo, and pangalawa is wag masyadong proud, and wag masyadong ipagmayabang kung ano yung meron mo. There is this feeling here that you have to keep yourself humble, because there are these things. These are the things that will make you not grounded. The reason why is because minsan nakakalimutan mo kung gaano ka kaswerte, or kung gaano ka lucky sa buhay mo. Minsan may chances na ikaw ay masyado ng alam mo yung minsan na nawawala yung paa mo sa lupa. Kumbaga hindi ka nagiging down to earth, or hindi ka nagiging grounded. So you need to keep yourself checked pagdating sa part na yon, because ang sinasabi ng cards dito is baka hindi ka matuwa sa mga next na mangyayari, because there are situations na baka makalimutan mo or hindi mo mapansin na are needing attention, but because your outlook or kung ano yung pinagbibigyan mo ng pansin is nasa iba. Okay? There is something about money, and there's something about time na hindi mo siya na bibigyan ng konting appreciation. Alright? So, having said that, kuha na tayo ng advice cards para sa inyo. Ang first advice card ninyo ay spend quality time together, listen, and talk to each other. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Baka hindi nyo napapansin yung mga importanteng tao sa inyo, that they are looking for you. They are nawawalan ka na ng oras, or baka hindi mo napapansin yung mga slight na pangangailangan nila, especially emotionally. May mga situations dito na
Okay, nafe-feel ko kasi dito na pinsan parang overwhelming na for you because ang dami mong kailangan asikasuhin and then you have to look after those people pa. Pero sinasabi nga sa inyo dito ng card na you need to listen and talk to each other. Kung sino man tong mga importanteng tao para sa inyo, you need to spend time with them. And emotionally to. Next, advice card for you: be supportive, make genuine effort to show that you care. Diba? Talagang you need to really, kailangan mo talagang magbigay pa ng oras sa iba, talagang pansinin mo yung pangangailangan nila. You really need to support and you really need to show that meron kang ginagawa for them or kung ano man yung pangangailangan nila, pakinggan mo. Kailangan mo talaga silang intindihin. Okay? Yun yung sinasabi sa inyo ng card. Kasi baka nga naman talaga nakakalimutan mo na or baka sa sobrang kabisihan mo is baka hindi mo nakikita yung ibang bagay. Okay? So, next card ng mga ng mga ka-zodiac niyo dyan is intuition. Alam mo, napakalakas ng intuition mo this time. Actually, nakikita ko dito na sobrang lakas niya that sometimes yun na yung fina-follow mo talaga. But, ayun nga, napakalakas niya ngayon na nagigets ko din kung bakit talagang nagiging busy ka sa mga bagay-bagay mo, no? Next advice card is acceptance of love. Don't forget na may mga tao around you that are willing and wanting to give you love and you need to accept it. Kasi ano bang mag-fuel para sa'yo? Hindi lang naman lahat yan is ambition, hindi naman yan lahat yan ay dahil masipag ka talaga, but what is the purpose behind, no? You need to remind yourself na lahat tayo may pangangailangan or ikaw din mismo. Look for fairies. Ayan. Kailangan mong maging mapag-obserba. Kailangan mong maging imaginative. Hindi naman ito literally na kailangan mong maghanap ng diwata. No. Pero if you are into that, I mean kung nakikita mo sila, why not? Pansinin mo sila, baka may gusto silang sabihin sa'yo. But ang sinasabi dito is you also need to be imaginative. You also need to let yourself take off para magkaroon ka ng konting break, no? It doesn't have to be literally. Okay? Next. Beauty ritual. Nako. Para sa mga tao na kailangan ng tawag dito, alaga sa sarili. Magpaganda ka. Alagaan mong sarili mo, like kahit ano man lang yan, no? Naghugas ka man lang ng mukha, tapos appreciate mo yung sarili mo, tapos mag-moisturizer ka, tapos kung ano man yan, no? Kung mag-cutics ka, magkaroon ka ng konting time for yourself to give yourself that honor. Kasi you need that. Kasi pag nakikita mo siguro na inaalagaan mo ang sarili mo, then you appreciate what you're doing sa pang-araw-araw mo. Kaya, ayan lang, paganda ka lang. Next advice card. Remain positive. Kahit na napaka-challenging na mga hinaharap mo ngayon, Gemini, Cancer, you need to remain positive. Yes, may mga challenges. Yes, may mga bagay na is really trying you or talagang pinapressure ka. You need to remain positive. You need to see kung nasaan ba yung saya. Next advice card mo, ask for help from others. Ayan. Maraming sa inyo nahihiya or natatakot na humingi ng tulong from other people or baka nahihiyang humingi ng alam mo yon, may konting how do you call that?
may konting request sa mga tao, huwag kang matakot, huwag kang mahiya, because malamang sa malamang may mga taong gustong tumulong sa'yo and ready tumulong sa'yo because they really see you. Nakikita nila na magaling ka eh. And they will want to support you. Okay? Huwag kang matakot na to ask for something. Huwag kang matakot na to reach out. Next advice card. Death. I am learning that endings are merely beginnings. So may mga bagay na tinatanggal sa'yo or may mga bagay na probably let's say kung ito ay may opportunity na tinanggal sa'yo or may mga taong tinanggal sa'yo or maybe you are going through new things, wag mong i-focus yung yung part na parang panghihinayang ganyan, but may mga bagong binibigay sa'yo and that is something that is mas kailangan mong tignan kaysa doon sa mga feeling mong nakakapanghinayang. Okay? Next is honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So be very honest with yourself. Be always kind to yourself and always kausapin mo yung sarili mo na minsan tanungin mo yung sarili mo, masaya pa ba ako sa ginagawa na trabahong to? Ito pa ba ay gusto kong i-continue? May patutunguhan ba to? Ganyan. Tanungin mo yung sarili mo din. Okay? So, next advice card. Hawthorne, Balance and Elemental Kingdom. Alam mo yung iba sa inyo, baka nga talagang nakakakita kayo ng fairies. Baka nga makakakita kayo ng fairies. Kasi, Elemental Kingdom mo, ang advice nito is to be very kind to nature. And remember na hindi lang naman ikaw, hindi lang tao ang meron dito, may animals, merong plants, and also yung elemental kingdom. So be very, very kind to every being na meron sa mundong ito, no? Okay. Next advice card ninyo. Dream guide, teacher, guardian. Minsan may mga advice or merong gustong ituro sa inyo sa inyong panaginip. And ito yung nagiging nagkakaroon ka ng konting may tinuturo sa iyo pagdating sa dreams. So tingnan mo, no, pagka meron kang panaginip na parang wow, anong tungkol saan yon? Then maybe that's something that you need to take notice or observe mo kung ano yung mga yon, and that is something that may be very beneficial para sa inyo. Next advice card is trust. When love is invited to take over, right actions arise at the right time. Allow me, dear divine, to wait patiently until the timing is right. Let me rest in the unknown until a clear path is shown. So, trust mo lang ang universe, trust mo lang, always have love sa lahat ng ginagawa mo. Kahit na minsan nakakainis yung katrabaho mo, minsan iinis ka na sa trabaho mo, minsan pagod ka na, gusto mong sisihin ang lahat, but remind yourself and ibigay mo yung love sa sarili mo. Bigay mo yung love na kailangan mo. Kung hindi mo kaya yun ibigay sa'yo, hingiin mo yun sa Diyos, hingiin mo yun sa kung anumang religion mo, and have that in you, and sa lahat ng ginagawa mo magbigay ka ng love and trust that everything is good. Yan, love. It's not about finding love, you are love itself. Help me, dear Lord, to send so much compassion and caring to the inner child that I always remember I am myself. Ay, pagmamahal. So, ayan nga. So, baka nga kailangan mong sa sarili mo na you are this person who is capable of love, and you are capable of being, you're deserving of this very, very, very important na energy, which is pagmamahal.
Next advice card is raise or promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Ayan, yung iba sa inyo baka kailangan magkakaroon ng bagong trabaho or baka may raise, ganyan, or there is some kind of new thing na pwede mong gawin. So, ayan. 'Di ba? Yan yung naghihintay para sa inyo. So, care nyo yan. Next is deservingness. You are a beloved child of God. Ayan. Deserve mo naman talagang love. Alam mo, baka marami sa inyo kailangan talagang tandaan or ma-remind, no? Like everyone else, and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose, even if you can't yet recognize your lovable qualities. Trust that God and the angels can see how amazing you truly are. Diba? Napakaganda nun. So that is yung kailangan mong malaman sa sarili mo na lovable ka. Para sa mga nakikinig pa hanggang dito, meron akong konting surprise sa inyo. Para sa mga may gusto ng free quick reading, follow me on Facebook, Hula Juan, and hanapin ang post na free reading and mag-comment kayo doon ng tanong ninyo for a chance na masagot ang inyong question sa isang YouTube live sa March 12, Wednesday ng gabi. So, follow me there and leave a comment and I'll see you sa live na yun.